Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, inihayag ni former Senate President Franklin Drilon na bagamat 16 votes ang kailangan para mahatulan ang isang impeached official, hindi anya ito dapat ituring na nakataga sa bato. Ayon kay Drilon, hindi maaaring interpret ang batas to the point of absurdity, lalo na sa usapin kung paano dapat bilangin ang lahat ng miyembro ng Senado sa ilang pagkakataon. Lumutang ang pahayag habang pinagtatalunan ang kasalukuyang komposisyon ng Senado. Nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted ng ICC. Suspendido naman for 90 days si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kanyang plunder case kaugnay ng flood control scandal. Kung 24 ang bibilang-bilang natin, kung nag-resign yung 10, So, hindi na sila miyembro po. hindi na sila miyembro. O ilan ang basihan mo ng 2/3? Opo. Ilan? Pero sir, tanong ko po. Tanong kita. Opo. Ilan ba ang anong numero ang pagbabasihan mo kung sa Kung may 24 may nag-resign ng 10, namatay, etc. So ang naiiwan, Yung matitira na lang po, yung matitira. So ang 2/3, babasihan mo doon sa natira. Sinabi naman ni House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat ituring ang konstitusyon bilang isang living constitution o isang dokumentong naaangkop sa kasalukuyang kalagayan at pangangailangan ng bansa. Should be responsive to the current demand and circumstance ng bansa, no? So sa palagay ko naman, mayroong lumalabas na ngayon na ongoing debate, no? Parang fresh outlook on how we apply itong constitutional requirements as to the votes in the impeachment, na based on the current number, the active, I'm not saying all members, but the active members, those who can be able to participate. Susunod naman daw ang House Prosecution Panel sa anumang magiging pasyan ng Senado sa kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. It's important sa amin is yung magiging impartial yung magiging Senate hearing or impeachment hearing. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, inihayag ni former Senate President Franklin Drilon na bagamat 16 votes ang kailangan para mahatulan ang isang impeached official, hindi anya ito dapat ituring na nakataga sa bato. Ayon kay Drilon, hindi maaaring interpret ang batas to the point of absurdity, lalo na sa usapin kung paano dapat bilangin ang lahat ng miyembro ng Senado sa ilang pagkakataon. Lumutang ang pahayag habang pinagtatalunan ang kasalukuyang komposisyon ng Senado. Nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted ng ICC. Suspendido naman for 90 days si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kanyang plunder case kaugnay ng flood control scandal. Kung 24 ang bibilang-bilang natin, kung nag-resign yung 10, So, hindi na sila miyembro po. hindi na sila miyembro. O ilan ang basihan mo ng 2/3? Opo. Ilan? Pero sir, tanong ko po. Tanong kita. Ilan ba ang anong numero ang pagbabasihan mo kung sa Kung may 24 may nag-resign ng 10, namatay, etc. So ang naiiwan, Yung matitira na lang po, yung matitira. So ang 2/3, babasihan mo doon sa natira. Sinabi naman ni House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat ituring ang konstitusyon bilang isang living constitution o isang dokumentong naaangkop sa kasalukuyang kalagayan at pangangailangan ng bansa. Should be responsive to the current demand and circumstance ng bansa, no? So sa palagay ko naman, mayroong lumalabas na ngayon na ongoing debate, no? Parang fresh outlook on how we apply itong constitutional requirements as to the votes in the impeachment, na based on the current number, the active, I'm not saying all members, but the active members, those who can be able to participate. Susunod naman daw ang House Prosecution Panel sa anumang magiging pasyan ng Senado sa kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. It's important sa amin is yung magiging impartial yung magiging Senate hearing or impeachment hearing.
Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, inihayag ni former Senate President Franklin Drilon na bagamat 16 votes ang kailangan para mahatulan ang isang impeached official, hindi anya ito dapat ituring na nakataga sa bato. Ayon kay Drilon, hindi maaaring interpret ang batas to the point of absurdity, lalo na sa usapin kung paano dapat bilangin ang lahat ng miyembro ng Senado sa ilang pagkakataon. Lumutang ang pahayag habang pinagtatalunan ang kasalukuyang komposisyon ng Senado. Nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted ng ICC. Suspendido naman for 90 days si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kanyang plunder case kaugnay ng flood control scandal. Kung 24 ang bibilang-bilang natin, kung nag-resign yung 10, So, hindi na sila miyembro po. hindi, Definitely. hindi na sila miyembro. O ilan ang basihan mo ng 2/3? Opo. Ilan? Pero sir, tanong ko po. Tanong kita. Opo. Ilan ba ang anong numero ang pagbabasihan mo kung sa Kung may 24 may nag-resign ng 10, namatay, etc. So ang naiiwan, Yung matitira na lang po, yung matitira. So ang 2/3, babasihan mo dun sa Sa natira. natira. Sinabi naman ni House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat ituring ang konstitusyon bilang isang living constitution o isang dokumentong naaangkop sa kasalukuyang kalagayan at pangangailangan ng bansa. Should be responsive to the current demand and circumstance ng bansa, no? So sa palagay ko naman, mayroong lumalabas na ngayon na ongoing debate, no? Parang fresh outlook on how we apply itong constitutional requirements as to the votes, no, in the impeachment, na based on the current number, the active, I'm not saying all members, but the active members, those who can be able to participate. Susunod naman daw ang House Prosecution Panel sa anumang magiging pasyan ng Senado sa kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Is important sa amin is yung magiging partial, yung impartial, yung magiging Senate hearing or impeachment hearing. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, inihayag ni former Senate President Franklin Drilon na bagamat 16 votes ang kailangan para mahatulan ang isang impeached official, hindi anya ito dapat ituring na nakataga sa bato. Ayon kay Drilon, hindi maaaring interpret ang batas to the point of absurdity, lalo na sa usapin kung paano dapat bilangin ang lahat ng miyembro ng Senado sa ilang pagkakataon. Lumutang ang pahayag habang pinagtatalunan ang kasalukuyang komposisyon ng Senado. Nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted ng ICC. Suspendido naman for 90 days si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kanyang plunder case kaugnay ng flood control scandal. Kung 24 ang bibilang-bilang natin, kung nag-resign yung 10, So, hindi na sila miyembro po. Definitely. hindi na sila miyembro. O ilan ang basihan mo ng 2/3? Opo. Ilan? Pero sir, tanong ko po. Tanong kita. Opo. Ilan ba ang anong numero ang pagbabasihan mo kung sa Kung may 24 may nag-resign ng 10, namatay, etc. So ang naiiwan, Yung matitira na lang po, yung matitira. So ang 2/3, babasihan mo dun sa natira. Sinabi naman ni House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong na dapat ituring ang konstitusyon bilang isang living constitution o isang dokumentong naaangkop sa kasalukuyang kalagayan at pangangailangan ng bansa. Should be responsive to the current demand and circumstance ng bansa, no? So sa palagay ko naman, mayroong lumalabas na ngayon na ongoing debate, no? Parang fresh outlook on how we apply itong constitutional requirements as to the votes, no, in the impeachment, na based on the current number, the active, I'm not saying all members, but the active members, those who can be able to participate. Susunod naman daw ang House Prosecution Panel sa anumang magiging pasyan ng Senado sa kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Is important sa amin is yung magiging partial, yung impartial, yung magiging Senate hearing or impeachment hearing. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala